Sinupalpal na rin po mga kababayan sa wakas ito si VP Inday Sara Duterte, ito si Claire Rain Castro. Dahil ang sabi kasi ni Claire Rain mga kababayan ay na, etong si Sara Duterte puro na lang po na, wala na daw magandang nakikita sa ating presidenteng si Ngagba. Ang sabi naman ni VP Inday mga kababayan, ikaw Claire Rain Castro, ang iyong bunganga ay ang mga lumalabas ay puro basura, garbage in, garbage out. Paano daw niya mapupuri itong si Ngagba mga kababayan, sabi ni VP Sara, kung hindi naman ito mabibenta, kung wala naman daw mga kababayan magagandang mga nagawa. Kaya ang sabi niya kay Claire Castro, manalamin ka at sabihin mo yan sa mukha mo sa salamin, na sa halip na manira ka sa iyong kalaban, pagtuunan mo na lang ang iyong trabaho na ilahad sa mga tao ang mga nagawa ng iyong Pangulo kung meron man. Panoorin niyo pa mga kababayan. Dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin. Pumunta ka sa harap ng salamin. At sabihin niya yan, ang pangit mo! Ganyan. Pero in fairness mga kababayan, may itsura si Claire Rain Castro. Ang pangit sa kanya mga kababayan, ang kanyang bunganga. Yung mga words na lumalabas sa kanyang mga bunganga. Na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban. Hindi yan mangyayari, Sara, dahil sa tingin natin mga kababayan, talagang sinadya siyang ilagay dyan para mang-asar. Para mang-Alaska. Ng aking boss. At ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung... Wala kasing ginagawa. Si BBM para sa aking bayan. Puro kabalastugan mga kababayan. Kaya wala silang masabi. Kaya wala ding masabi yung tagapagsalita. Sabi ko nga, garbage in, garbage out. Garbage ang pumapasok, garbage din ang lumalabas sa kanyang bunganga, basura. Hayaan na natin yan si Claire Rain Castro mga kababayan. Dahil, ika nga sa kasabihan, kapag gumagawa ng kamalian ang iyong kalaban, ay just remain silent. Hayaan yung sirain nila ang kanilang mga sarili. Okay. Ma'am, next question. Ma'am, you have a question? VP Sara, what can you tell us about the meeting de Avance today led by King Olaso with your presence here in Zamboanga City? And you also mentioned na dapat kikilangin talaga ang kandidato, lalo na ang abilidad nito anong mayroon. At saka hanapin ang kulang sa kaakap. Yes ma'am, oo. Kasi narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao kung magkano natanggap nila sa akap. Sabi nila 1,000. Grabe no? Ito na ang flagship ng Marcos administration mga kababayan. Ayuda. At ito ang purpose nila mga kababayan para sa eleksyon. Yung subway na nga natin mga kababayan, hindi na raw matatapos pagbaba ni Ngagba. Dahil hindi nila binigyan ng priority mga kababayan, ay inuna pa nila ang ayuda. Tapos, tinanong ko kung magkano tanggap nila sa AIX, sabi nila 2,000. Wala namang akap na 1,000 at AIX na 2,000. Andun sa kanilang guidelines, 10,000. Ma'am, kahit saan mo tingnan sa budget at sa DSW. So, dapat yung mga tao dito sa Zamboanga City, hinahanap nila na saan na ba yung kulang o balanse. Andun na sa mga mahihiwagang bulsa mga kababayan. Tingnan nyo, hindi ang mga tao ang naaayudahan ng todo mga kababayan, kundi ang mga politicians. Bakit nagkakaganyan ang AX? 1,000 na lang. Akap na hindi nila natanggap, tsaka yung AX. Parang pang vote buying na lang talaga, di ba? 1,000, 2,000 ang vote buying. Tama nga, nagagamit sa politika. Na nawawalang 8,000 pesos. At what can you tell about Team Zamboanga in Zamboanga City? Mention na kailangan kikilanin talaga anong abilidad ng isang kandidato. Opo, hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya minabuti ko na tumulong sa bayan sa pamamagitan sa pagpapaalala sa ating mga botante, sa ating lahat, kung ano ba yung mga mali natin lagi kapag dumadating ang halalan. Unang-una, yung pag natutuwa tayo, sumasayaw, kumakanta, ibinaboto na kaagad natin. Hindi natin tinatanong kung ano ba mga pangako nito, ano bang nagawa nito noon, ano bang nasabi nito noon na nagginawa na niya ngayon. Pangalawa, yung mga malalaking politiko na pamilya. Sabi ko nga, hindi dahil Sara Duterte yung nakatayo dyan, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo, ano bang abilidad, ano bang kapasidad ng tao na yan. Hindi porket Marcos, at iboto niya pangatlo, yung
paulit-ulit, ma'am, na vote buying. Nakailang eleksyon na tayo na tumatanggap paulit-ulit mga tao na vote ng 100, 200, 500, 1,000. Pero ganito pa rin ang bayan natin. In fact, worse. Mas malala pa yung problema natin ngayon. Sa tingin natin mga kababayan wala talagang solusyon yung vote buying. Right now right now. Mangyayari at mangyayari pa rin yan talaga mga kababayan kahit pa anong gawin ng gobyerno para mapigilan ito. Pailalim yan mga kababayan Pero ang advice lang natin alam natin mga kababayan, marami dito makakatanggap ng bilihan ng boto. Tanggapin nyo mga kababayan pero iboto nyo pa rin mga kababayan yung sa tingin nyong nakakatulong sa bayan. Hindi nila yan makikita mga kababayan kung sino ang binoto mo. Dahil yung vote buying mga kababayan, sinadya yan ng mga gobyernong mga politicians pala mga kababayan na gustong manatiling mahirap ang ating bansa. Dahil habang naghihirap ang ating mga kababayan, nandyan talaga yung vote buying. Yan ang purpose nila para mabili ang boto mga kababayan. Kaya ayaw nilang umunlad ang mga Pilipino mga kababayan. Gusto nilang manatili ito mahirap para madali nilang bilhin sa panahon ng halalan. Sa halip na babangag mga kababayan. Sa illegal na droga, sa kriminalidad, sa kagutuman, ma'am, ng mga tao at sa kahirapan. Kahirap. Next question, Queenie Casimiro, ABS-CBN. Your brother is alleged that there are over 100 hindi ko alam, ma'am, kung anong purpose nila. Ano kayang purpose sila mga kababayan na nagpadala ng mga SAF na naman daw? Yan ang kanilang intel Sino bang punteriyan nila? Si bahay ni PRRD? O si Pulong? Pwede lang ako manghula kung ano yung purpose nila. Ang purpose nila, ma'am, is manggulo sa election namin. Manggulo. Okay, Alex. Hi. yung mga staff and mong-rate sa bahay, continue. Hindi ako nagsabi na merong mang-raid. Sabi ko nga, pwede lang ako manghula kung bakit dumating yung mga staff at mga CIDG personnel. So, talaga palang mga kababayan na mayroong SAP at CIDG, sabi ni Sara Duterte. Pero, hindi nila alam mga kababayan for what. Diba yung last time na nagpadala sila dyan, hinuli nila si Kibuloy mga kababayan. And then the second time, yung dudukutin na nila si PRRD. Pinull out dahil doon sa naiya mga kababayan naglanding si PRRD. And then right now, andyan na naman. Sa tuwing dumarating ang mga kababayan, mga SAP sa Davao City, mayroon silang pinaplanong masama. Laban sa mga Duterte ha. Dahil malapit na ang eleksyon, malamang para manggulo. Okay, last question, Alex. Times of London. Alex in the Times, London. Are you confident, Madam Vice President, you'll get the votes you need in the Senate for the impeachment trial? Are you confident you will get the senators elected you need to help you in the impeachment? About impeachment na tinanong ng foreigner, mga kababayan. I've been thinking about that. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They've been preparing for it since one of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment, and that was October 2023. So right now, I leave it up to the lawyers. A lot of some commentators are saying that this election is because of the impeachment trial is a fight for your political life. Of course, political survival because you could be barred. Do you see it that way? No. No. As I said in the stage earlier, I will not talk about my impeachment because people might think that this is about my interest. I told them that you just leave the impeachment to me and I am at peace. I am at peace. Kung ano ang mangyayari. Whatever the outcome of the impeachment trial will be. Whether it's... Hindi kawalan ni VP Inday mga kababayan kung ma-impeachment siya o hindi. Kawalan ito ng sambayan ng Pilipino dahil wala na pag-asa mga kababayan. Our last chance. Last card natin si VP Sara. Be acquitted or guilty. I have already accepted that. The two possibilities. This is about politicians and the administration promising to the people that they will deliver genuine public service. As an example, this is about the 20 pesos per kilo rice that was a promise in 2022 that they remembered yesterday and now kahapon lang na-remember. They've forgotten about it one day after. Nakalimutan ka agad. Isang araw lang mga kababayan. So this is about the hungry, the poor, and the oppressed.
Okay. When you mentioned kanina po sa stage about this big political dynasty, what are your thoughts po sa magpapasa ng isang anti-political dynasty? Wala akong problema, ma'am, magpasa na Hindi yan papasa sa Senado at sa Kongreso dahil ang mga boboto mga kababayan is may political dynasty rin. ang batas sa anti-political dynasty. Kasi ako man ay galing din sa ganyan na pamilya at nakikita ko din kung paano nakokontrol yung politika sa buong Pilipinas dahil lang sa tumatakbo na lahat, ang asawa, ang anak, ang pinsan, ang kapatid, lahat ay Example na lang mga kababayan ha, itong mga pakyaw. Okay lang sana kung abilidad ng mga Duterte mga kababayan pero mga Pacquiao, at yung mga kababayan, kapatid ni Pacquiao, Manny Pacquiao, sumabit. Mayroong kaso ngayon mga kababayan, ewan sa COA ba yun? O sa ombudsman? tumatakbo. Kahit walang abilidad, walang kapasidad para mamuno. Ma'am, latest sa Davao, yung mga, amidst this mga issue na mag-raid ng CIDG, saan sa tingin niyo po ito nanggagaling, ma'am? Yung ibang sinasabi could be from your local rivalry Last question. of Davao, although PNP has already denied the said raid po ng CIDG. Well, sa raid, wala akong information. Pero kung meron mang raid, hindi din ako magtataka. Dahil nakita naman natin kung paano ang police sumasali sa partisan political activity. In fact, pagdating Ginagamit ng sandata ang mga pulis mga kababayan pangharas sa mga kalaban nila. At ginagamit din ang kanilang kapangyarihan para panggipit. natin sa impeachment, papakita namin lahat ng ginawa ng PNP sa akin. With pictures, with witnesses, with evidence na ginagamit ang Philippine National Police sa politika. So, hindi ako magtataka kung mag-raid sila, magtanim sila ng ebidensya dahil meron naman tayong Arnie Tevez model na ginawa na nila. Magtanim, tapos katatanim lang mga kababayan, aanihin ka agad. Yan ang best example, no? Katatanim lang, inani na. Sa isang kalaban din nila sa politika, ni-raid, tinaniman, buti na lang merong nakatagong CCTV si Arnie, so nakita niya talaga kung paano ang kawalang hiyaan na ginawa Walang hiyaan. sa kanya. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.